Pico Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Isang magandang umaga, buong Kabikulandia. Narito naman po ulit tayo sa umagang ito, biyaya sa pagkaaga, DWLB 91.9. Isang magandang umaga at pasalamat sa Diyos na buhay na tayo po ay muli mayroong bagong buhay at bagong pag-asa sa umaga. Amen. At ito pong naaabot ng transmitter ng DWLB, isang istasyon sa umaga na nagpapakahayag ng mabuting balita, isang salita ng Diyos at nagpupugay sa mga makikinig at napatuloy na nabubuksan ang radio para makapakinig sa programa ng biyaya sa pagkaaga. Muli po, pagpalain tayo ng Diyos sa kanyang salita na ating papakinggan. Kuya Ruel, bumati ka po sa ating mga tagapakinig. Yan po, sa magandang umaga. Unang-una po, salamat sa ating Panginoong Hesus sa ating safe travel papunta dito. At ito naman po tayo ngayon. Makikinig at mapapakinggan na naman natin ang banal na salita. Atin na naman pong pag-aaralan ngayon at ipamuhay natin ang kanyang salita. Dila po. Okay po, ako po ang inyong pagsalita sa umaga, si Pastor Manny Acacio ng Jesus the Savior Christian Community Church sa Del Rosario. So ang ating pong tema sa umagang ito ay the purity of worship o yung kalinisan ng pagsamba. Sa lahat po ng tao ay mayroong pinapahalagan buhay spiritual at ito po ay sa larangan ng espiritu o spiritual na bagay. Pero ito po ay nasa tao na hango po sa aklat ng Esayas, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 8. Dito po nagsasaad kung paano ang Diyos naghanap ng taong magiging mensahero ang kanyang pagiging Diyos. Akin pong babasahin ang mga talata upang atin pong mapagsuri yung katotohanan na ang tao ay mayroong pinahalagahan sa buhay pananampalataya sa espiritual. Sabi po ng unang talata ng Esayas Kapitulo 6. Nang taong mamatay si Haring Osias, nakita ko si Yahweh, nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga sirapina sa kanyang ulunan at bawat isa may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa katawan, sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi ng sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal si Yahweh, na makapangyarihan, ang kanyang kaningningan ay laganap sa sanlibutan. Yan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi, at naninirahan sa piling ng mga taong marumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. Talatang 6. Pagkatapos may isang sirapin, sumipit ng baga sa dambana at lumipad patungo sa akin, at ang baga ay idiniit sa aking labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ni Yahweh, sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot si Isayas, narito po ako, iyong isugo ninyo. So dito po sa talata na atin mo binasa sa banal na kasulatan,
Ang Diyos ay taglay ang kabanalan. So kung ating pong titingnan, ito yung pangitain na panahon ni Propeta Isaias. Kumbaga sa siya ay kinumisyon, pinili ng Diyos na magdala ng mensahe sa mga tao sa sangkatauhan noong panahon. Tinatawag na isang halimbawa na kumikilala siya sa kanyang pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos. So kaya kung ating pong titingnan, ang Diyos ay talagang naghahanap ng totoong sumasamba sa espiritu at katotohanan na taglay ang kabanalan. Sabi nga ng ating talata, siya ay hindi karapat-dapat, pero pinakitaan siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay naghanap ng mga tao na magiging mensahero ng kanya pong mabuting balita sa sangkatauhan. So ito yung kabuuan ng pananambahan ay hindi lamang po sa isang larangan ng kaisipan, kundi ito pong pagsamba sa Diyos o anuman sinasamba ng tao na pinahalagang espiritual. Ito po ay nagre-reflect doon sa kanyang natural na buhay. Isang replika na nagpapakahayag kung ano ang nasa kanyang damdamin, nasa kanyang puso, maging sa kanyang tinatawag na pamumuhay sa araw-araw. Kaya napakahalaga bilang mga tao na binigyan po ng Diyos ng Espiritu na ito ay ating mapagsuri sa ating pong tinatawag na pananambahan, hindi lamang doon sa itinalagaan na araw o oras, kundi ito po ay sa bawat araw ng ating buhay sa ating lupa. Ito po ay isang larawan na ang Diyos ay masasamba lamang ng mga taong binigyan ng kabanalan o kaya nagpakahayag ng kanyang karumihan at pinatawad ng Diyos. Ito yung mga sabihin po natin na paano mangyayari ang mga ganitong sitwasyon ng pananambahan sa ating kapanahonan. Sabi po ng Isaias, umamin siya sa harapan ng Diyos. Kaya ang Diyos naghahanap din ng tao na magiging mensahero ng kanyang kabanalan o pagiging banal ng Diyos. So kaya ito po ay isang larawan na nagpapakahayag na sino ang sasamba sa Diyos. Yung may kabanalan na galing sa Diyos. At ang talata na pang-8, ito po yung nagpapakahayag na sabi po ito, sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako, ang inyong isugo. So, kaya ito po ay bibigay po sa atin ng pagsusuri sa ating sarili. Sino ba talaga ang Diyos na sinasamba ng ating buhay na natural? Ano siya sa atin? Ano ang pagkakilala natin sa ating Diyos? Paano magiging puro ang ating pong pagsamba sa Diyos? Sapagkat ang Diyos po ay isang may tinatawag na moral, kaayusan, kalinisan. God's moral perfection, sabi dito, will purify us from sin. Kung kilala natin ang ating Diyos na sinasamba, magiging karapat-dapat tayo sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Napapaano natin ngayon madidiskubre ang kabanalan ng Diyos kung hindi natin kilala ang ating sinasamba, kung may kabanalan o wala. So kaya ito po ay nagpapahayag sa atin ng paglilinaw, lalo po sa aklat ng Roma, ng Kapitulo 12, talatang 1. So ito po ay sa ating kapanahonan, sabi po dito sa talata, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod, sa Kanya ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So kaya binigyan po ng maliwanag na ng description ng banal na kasulatan. Hindi lamang po doon sa pag-awit, pananalangin, o doon sa mga tinatanaw o tinititigan ng tao. Ang sabi po rito, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay,
banal, kalugod-lugod ito sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. So may description na hinihingi ang banal na kasulatan. Paano natin sasambahin ang Diyos? Hindi lamang po doon sa mga itinalaga na pag-aawitan o mga kung sa anuman araw, kundi ito po ay araw-araw ng ating pong buhay ay nagbibigay kaluguran sa ating Diyos. May karagdag dyan, Kuya Roel, sa ating pong tema, The Purity of Worship. Yan po, maganda po ang ni Propeta Isaiah sa Kabanata 6, sa talata 1 hanggang 8. So, ang sabi po dito, the essence of true worship. Yan, ano ho ba yung experience ni Isaiah? Ang sabi niya dito, sa unang talata at 5, nakita niya yung I saw the Lord, sabi niya dyan. Nakita ko si Yahweh, nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. And yung isa pa po, ang sabi niya, I am unclean. Yun, sa talata 5. Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Yan. At true worship is seeing with our spiritual eyes God in His majesty and holiness, and responding to Him, realizing our unworthiness and sinfulness. Kaya nga itong responding to Him, kung babalikan po natin yung talata 8, ang sabi niya dito, talata 8, narinig ko ang tinig ni Yahweh, sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo nyo. Yan po ang sabi ni Propeta Isaiah. So dito po, may mga katanungan po. So, bago mag-umpisa ang pagsamba, paano natin inihahanda ang ating mga puso? Habang sumasamba, ano ba ang mga bagay na nangingibabaw sa isipan natin? So, dapat nating pagnilay-nilayan kung sino ang Panginoon, ano ang kanyang nagawa, paano niya naipadama ang kanyang dakilang pag-ibig. So, may mga, dito po sa, binasa po nating, may mga kadahilanan. What are the factors that detract us from true worship? Ano po yung mga dahilan? So, yung feeling sleepy, inaantok, yung preoccupation with other thought, yung haba tayo sumasamba or papunta pa lang tayo sa church, kung ano-ano po mga iniisip natin, yung hindi ka nakapagtrabaho, hindi ka nakapag-overtime, yung ganun po, yun yung nag-aagaw sa atin. Pangatlo po, critical attitudes towards other churchgoer. Yung nakita mo yung kapatid mo sa pananampalataya, pero parang may galit ka sa kanya, yung mga ganun po ba? So, mumbling the prayers and wondering why we pray the same thing week after week. Yung para pong nabuboring ka na, bakit palagi na lang ganito yung mensahe, ganito yung prayer, ganito yung mga ginagawa. So, dito po makikita po natin yung resulta po ng pagsamba ni Isaiah. Sabi po dyan sa talata 6-7, He was cleansed. Sins forgiven. Kung mabasahin po natin sa talata 6, ang sabi dito, pagkatapos may isang seraping sumapit ng bagas sa dambana at lumipad patungo sa akin. Ang sabi pa dito, he became sensitive to God's calling. Yan po sa talata 8, yung sabi niya, send me. Yan. Siya daw ang suguin. And he was obedient po. Yan. Sumunod po sa tinatawag natin yung panawagan ng Panginoon. So, ang tunay na pagsamba ay meron tayong totoong puso. Yan. Isa ito sa katanggap na tunay na pagsamba. Makita natin ang kabanalan ng Diyos at makita rin natin ang ating karumihan. Gaya ni Propeta Isaiah. So, yun po yung pinakang criteria ng
pagkilala at pagsamba sa Espiritu ng Diyos o ang Diyos ay Espiritu. Bakit po ang dila ni Isaias ang dinantalan ng sirapin upang maging malinis? Sapagkat sabi nga po ng salita ng Diyos, kung ano ang lumalabas sa ating bibig, yun ang laman ng ating puso. So ito yung nagbibigay po sa atin maski sa ating kapanahonan. Paano natin tinahalagahan at sino ang kinikilala natin ng Diyos ng ating buhay. Sapagkat kung titingnan po natin ang description ng itong mga anghel mismo ay meron din po silang tinatawag na kabanalan. So itong mga tao, bakit kinakailangan magkaroon ng kabanalan? Sapagkat banal ang tao nung nilalang ng Diyos, yung ating ninuno, si Adan. So kaya kung ating pong titinan sa bagong tipan, na binanggit pala po sa aklat po ng Roma 12, ialay. Sabihin, sa araw-araw, may kabanalan ang ating ginagawa, yung ating sinasabi, yung ating pong kaisipan. Hindi lamang doon sa araw ng Sunday o araw na pinagkaisa ng anumang uri ng pananambahan. Kundi sabi rito, yung kalugod-lugod sa Kanya. So kaya, kinakailangan po rito, madiskubre natin yung ating moralidad sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, na kung totoo na tayo ay kumikilala sa tunay na Diyos na may akda ng ating buhay, ito ay magre-reflect sa ating pang-araw-araw na pananalita, pag-uugali o pakikipagkapwa. Sapagkat ang Diyos ay laging nagmamasid. So tabi po rito, the reflection will purify us from sin. Kung tayo po ay nasabing pinatawad na tayo ng Diyos, magre-reflect din po ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sapagkat ang kapatawaran ng Diyos ay ginawad sa Kanyang anak na si Jesus. At nagbigay po sa atin ng karapatan makatawag ng Ama namang banal. So kaya ito pong mga mensahero at tulad po ni Propeta Isaias, sa harapan ng Diyos umamin siya, sino ako? Sa harapan ng kabanalan, isang makasalanan na namumuhay sa kapwa mga makasalanan. Pero pinili siya ng Diyos na maging mensahero doon sa mga tao ng Diyos na Kanyang binigyan ng buhay. Kaya ang Diyos mismo ang gumawa ng kaparaanan ng Kanyang magiging mensahero na taglay ang kabanalan mula sa Kanya. Sapagkat kung hindi po galing sa Diyos ang kabanalan na sinasabi ng maraming tao, mamumuhay tayo doon sa kaipokrituhan sa mata ng Diyos. Mm-hmm. So napaka-restricto ng Diyos sa mga taong gusto niyang tawagin o gamitin mensahero. Kaya kailangan may kabanalan ang kanyang pagkatao, yung kanyang kaisipan, at lalo na ang kanyang mga binibitawang salita. Iyon ang kalugod-lugod na pagsamba sa Diyos. So kaya kailangan po natin ang banal na kasulatan sapagkat ito po ay nagbibigay sa atin ng mataas na antas na pagkilala sa Diyos. Kung hindi po natin bibigyan sa ating buhay ng pagbabasa ng salita ng Diyos ang banal na kasulatan o tinatawag na Biblia, hindi po natin maunawan at makikilala ang Diyos ng sangkatauhan na nagpapasibol ng araw, nagbibigay ng lahat na sa umaga nagising ka, meron kang hininga, meron kang kalakasan, may magagampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang taong ordinaryo. Pero kung ikaw ay isang taong nagsasabing kilala mo ang Diyos at hindi naman nagtutugma sa banal na kasulatan ang tinatawag mong pananalita, pag-uugali, pakikipagkapwa, yun po sa mata ng Diyos ay isang kaipokrituhan. Sapagkat sabi po ng aklat ng Roma, ialay ninyo ang inyong buhay, yun ang pinakang banal na handog at kalugod-lugod sa Diyos. So kaya ang Diyos po ay hindi nagpabaya sa Kanyang nais na gawin sa ating panahon. Nagpahanggan sa ating kasalukuyang henerasyon, ang Diyos pa rin ay naghahanap ng mga taong magiging mensahero para sa Kanya. Bakit po siya nagpadala ng mensahero? Nais ng Diyos Ama ng buong sangkatauhan na binigyan niya ng buhay ay makapagbalik loob sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang anak na si Jesus na namatay sa cross bilang kapatawaran ng ating mga sala at nabuhay siya maguli upang patunayan niya na mayroong pagkabuhay na maguli sa lahat ng sangkatauhan na Kanyang binigyan ng buhay.
So ito po yung isang uri ng pagkilala sa Diyos, ang pagsamba. Ang tanong, sino nga ba ang sinasamba ng ating buhay sa araw-araw man o sa mga itinakda ng pananambahan? At papaano natin binibigyan ng pagrespeto o pag-unawa ang pagsamba? Nang karamihan na sa atin po ay pupunta ng bahay-sambahan o pasimbahan dahil may mga pangangailangan. Mayroong mga tinatawag na gustong hiniling na mapa sa Kanya. Nakakalimutan po natin ang Diyos na sabi po ng Kabibliya ay laganap sa buong sanlibutan. Ano pong ibig sabihin itong laganap ang Kanyang kabanalan? Yung liwanag ng araw na Kanya pong nilalang ay patuloy na nagpapakayag na mayroong Diyos na nagpapaliwanag upang magampanan po natin ang ating tungkulin dito sa lupa. So kaya ang totoo pong pananambahan ay nagmumula sa ating puso at ito po ay nabibigkas ng ating labi. Kaya ito po ay isang paalaala sa ating mga sangkatauhan, sa mga nakikinig sa ating programang ito ng biyaya sa pagkaaga, na iyong dila ni Propeta Isaias sapagkat siya'y umamin sa harapan ng Diyos na siya ay makasalanan. So maraming tao na ayaw umamin, pero sa mata ng Diyos ay talagang makasalanan. Kaya na ang pagiging open o kaya yung bukas na pagkilala po ng ating sarili sa harapan ng Diyos ay biyaya na magbabago ng ating buhay sapagkat ang kapatawaran po sa atin ng Diyos Ama ay ginawad na niya sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus upang tayo po ay makapagbalik loob na magkaroon ng kabanalan sa Diyos Ama na nagbigay po sa atin ng 5 senses na kung anong mayroon tayo sa ngayon. Kaya po, kung ang isang mensahero ng Diyos ay walang kabanalan, ito po ay hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Kaya po, kailangan po natin matutunan, basahin araw-araw ang salita ng Diyos. At ito ang magpapakahayag ng maglalantad ng ating sarili sa harapan ng Diyos. Hindi lamang po sa harapan ng tao, kundi sa harapan ng Diyos mismo. At mabibigyan po natin ng mataas na karangalan ang pagsamba sa Diyos kung tayo po ay pinatawad na ng Diyos. Sapagkat marami pong humingi ng tawad, pero hindi po tinalikdan ang gawain ng pagiging natural na tao. Naroon pa rin ang kanyang kaisipan, karumihan, kasalanan na ginagawa, pananalita na nakakasakit ng kapwa. Sapagkat minsan lang tayong ginawaran ng Diyos Ama ng kapatawaran sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus at iyon po ay sapat na. So kaya para po natin makilala ang tunay na kabanalan ng Diyos ay basahin po natin ang banal na kasulatan. Yes. At sapagkat ito po ay kinasihan ng banal na Espiritu at magbibigay po sa atin ng liwanag na may totoong Diyos na hindi nakikita, pero nagpapakayag na ito po ay nasa tao na nagbalik loob sa Diyos at umami ng kasalanan at sinangtipay ng kanyang mga salita. At ito po yung tunay na pagsamba, yung araw-araw natin pamumuhay sa ibabaw ng lupa at kalugod-lugod sa Diyos ayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan. So kaya marami pong salamat. Ito lang po ang mensahe sa umagang ito na purity o yung kapuruhan, kalinisan ng pagsamba. Nagmumula po sa ating puso at ito po ay lumalabas sa ating labi. Kaya kung tayo po ay mensahero ng salita ng Diyos at kung lumalabas sa ating labi ay nakakasakit ng ating kapwa, yun po ay kaipokrituhan sa mata ng Diyos. At kailangan po natin itong ipagsusulit sa harapan ng Diyos pagdating ng araw. Yes. So, maiksi lang pong mensahe, pero kung atin pong titingnan, yung tinatawag ng kabanalan, ay kahulugan nito ay moralidad, malinis, pure. Sabi ito, pinili, hinihiwalay na. Ibig sabihin, hindi ka na kabilang doon sa mga kapulungan o ng mga sangkatauhan na namumuhay sa kasalanan. At yung araw-araw na buhay, ang Diyos ang pinararangalan. Ito lamang po ang ating pong mensahe na maiksi at kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, pwede nyo pong buksan at patuloy po ninyong alalahanin
kung wala po ang Diyos, hindi po tayo magi-exister sa mga kapanahonan ngayon. Mayroon pong Diyos na totoo sa Espiritu at katotohanan na nasa tao, na nagbalik loob sa Diyos, kumilala sa kanyang anak na si Jesus, at ay binabalik ng Diyos ang kabanalan ng tao para magkaroon po siyang tinatawag na authority, pangisawaan ang kanya pong mga nilikha. Salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong mga huling minuto ng pananalangin. Sa ating pong lalo na po sa ating gobyerno, na hindi po na kalilingid sa marami, nagkakaroon po ng mga tinatawag na tension doon sa tinatawag na West Philippine Sea. Hindi po ba kayo nagtataka bakit nila pinag-aagawan ang ating bansa? Anong meron sa atin? Bakit nila pinagkakaisahan na kuhanin yung mga ilang piraso ng ating mga pulo? At hindi po lingid sa inyo, ang ating pong bansang Pilipinas ay may 7,101 pulo. Sa kabuuan po ng universal na daigdig, ito lamang bansang Pilipinas ang may 7,000 pulo, 7,101 na isla, na marami pang isla na walang nakatira, pero may mga minerals na ilinagay ang Diyos, at iyon po ang nakikita ng mga mananakop. Dahil medyo ang kahinaan po natin, wala tayong tinatawag na standard upang ating pong maipamana sa ating henerasyon yung katapangan ng ating mga naunang ninuno. Manalangin po tayo. Brother Ruel, baka mayroon ka munang gustong ipanalangin bago tayo lubosang magwakas. Again po, yung pagsamba po, kailangan po talaga makita natin ang kabanalan ng ating Panginoon, at makita rin natin ang ating sarili kung gaano tayo talagang karumi, na gaya ni Propeta Isaiah. Siya mismo alam niya kung gaano siya karumi, at naging mga kasama niya rin ay marurumi ang mga labi, ang sabi niya doon sa nabasa po nating talata. So, ang pagsamba po, ay sabi nga natin, dapat meron tayong totoong puso. Wala tayong mga ibang mga iniisip pa, mga alalahanin. Isatabi po na natin, surrender natin po yan sa Panginoon. Para po makapag-focus tayo ng totoong pagsamba, yung purity, yung true worship na ika nga. Yan po, Pastor. Yun po yung mensahe sa umagang ito, ang purity ng pananambahan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa radio station ng ito ng DWLB na pinahintulutan mo na pag-umaga magsisimula sa iyong mga salita na nakatala sa banal na kasulatan. Aming pong pinasalamatan ang pamilya Villafuerte na mamay-ari ng tinatawag na station, at gayon din po ang kanila po mga sa technical side at sa mga programa pang susunod. Aming pong dalangin na pagpalain po, Diyos, na mas marami pang dumating ng mga kliyente ang maging ka-instrumento sa radio station na ito. Salamat din po sa kabuuan ng AMNI, ng mga kapastoran na nagkakaroon po ng voluntaryo na mag-instrumento na tuwing umaga ay magamit sa pagngangaral ng mabuting balita. At gayon din po, Diyos, ang aming dalangin na patuloy mo pong kasihan ng katarungan at kalinisan na ang balita na pinahihimpapawid sa radio station na ito ay pawang makatarungan at makatotohanan, at iyon po ang kanila pong hanap buhay. Pagpalain mo rin sila, O Diyos, na mailayo sila sa ang kanilang pamilya sa anumang uri ng kapahamakan, bagkus bigyan mo sila, O Diyos, ng malaya at malayang mamamahayag ng makatwiran, makatarungan at makatotohanan. Salamat din, Panginoon, sa mga nakapakinig ng programang ito sa tuwing umaga, nakapagdulot sana ng pangunawa kung paano sasambayin ang Diyos na banal sa Espiritu at katotohanan. Bumabati din po kami ng isang happy birthday sa may mga kaarawan sa araw na ito. Pagpalain kayo ng Diyos na patuloy pa ninyong maging karanasan ang biyaya ng Diyos na may kapayapaan
at higit sa lahat makatarungan at makapagpasalamat sapagkat ang Diyos ay muling pinasibol ang araw na magsisilbing tanglaw sa ating maghapon upang magampanan ang ating tungkulin sa ating lipunan, sa ating sarili, sa ating pamilya, baging sa kapalibutan. Iyon po muna. Salamat po, Diyos. Muli sa nakapakinig, amin pong dinadalangin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, hindi po lingid sa iyo ang nakaganapan sa West Philippines. Amin pong dalangin na mas makapangyarihan ka, O Diyos. Lukuban mo nga po ng iyong pag-iingat ang buong bansang Pilipinas, maging iyong pong kanilang mga kaalyado sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansang ito na kung saan mo kami ilinagay. Naniniwala kami, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong pagiging Diyos at hindi mo pababayaan ang bansang ito ay maagaw ng kamay ng mga mananakop na mapagsasamantalaan ang yaman at ang mga minerals na iyong ilinagay dito maging pakinabang na sa buong sambayang mga Pilipino. Salamat po, Diyos. Diyos ka ng kapayapaan, Diyos ka ng kaayusan, at wala po kaming ibang mahingi kundi dalangin namin na ipagtanggol mo po ang bansang Pilipinas na kung saan ininigay mo ang iyong mga mananampalataya, kumikilala sa isang tunay na Diyos at Diyos ng kabanalan, ang Diyos ng Israel. Salamat, Ama, sa pagtugon mo ang aming dalangin at patuloy po kaming umaasa na ang radio station na ito ay aagapayan ng iyo pong provision and protection para sa patuloy na pagpapasempapawid sa umaga ng mabuting balita sa bawat mamamayang Bicolnon. Ito po amang aming dalangin na may pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Salamat po. Salamat, Kuya, sa ating technical at ating pong kaagapay sa umagang ito. Ang susunod na programa, Basta Barita. Ito po ay totoo sa DWLB 91.9. Good morning po sa lahat sa paghihinan nyo. God bless us. Family. Gising-gising. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili